Kita mo, mga kakita. Ang ipapakilala natin ngayong araw ay isa sa mga pinagmamalaki ng Cagayan Valley dahil sa mga natamo nitong awards at napagtagumpayan nito lamang nakaraan. Tara! At sabay-sabay tayong mababa. Bebe, bebe, my bebe sa nagniningning na bebe ng Cagayan Valley. Ang Jabez Ube Powder ng Quirino Young Entrepreneurs Association ng Quirino State University. Mga kakita, nandito tayo ngayon sa paggawaan ng Jabez Ube Powder upang malaman natin kung paano ba nila nakita ang kita sa ube. Ayan mga kakita, kasama natin ngayong araw nito si Ma'am Mila, ang advisor ng QIA. Hello ma'am, good morning po. Ako nga po pala si Sky from PCI Region in Quirino po. Good morning, Sky. Nice to meet you. Nice to meet you. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung saan at kung paano po ba ginagawa ang Jabez Ube Powder? Ang Jabez Ube Powder ay isinasagawa dito sa Crop Processing Laboratory na nandito sa Quirino State University. At kung paano ginagawa ang ube powder, nagsusource out kami ng fresh ube sa ating supplier. Ang pangunahing supplier po natin ng fresh ube kung saan yung kanilang ube kasi na-test na ng chemical analysis. So, ang Baguio Village Multipurpose Cooperative at saka ang Gamapa sa May Gabriela. At pinipili natin yung mga violet lang. So, pagkatapos niyan, huhugasan natin yung ube. Tatanggalin yung mga dumi, ibabrush natin yan, at saka pakuluan. Pagkatapos pakuluan, babalatan natin ito. Ito ay i-slice natin, saka ilalagay sa dehydrator. Palalamigin ng konti, then ilalagay sa pulverizer. Palalamigin din ng konti, bago ilalagay sa packaging natin. May mga citation and awards na po ba nahamit ang Jabez Ube Powder? Yes, ma'am. CATHA Awards nung nakaraang International Food Expo sa World Trade Center. At ang award na ito ay ibinibigay sa minimally processed product na abundant sa community, minimize yung waste, and at the same time makapagbigay tayo ng produkto na healthy sa market. Ayan, at dahil nga nalaman na natin ang history, paano ginagawa, at mga narating ng Jabez Ube Powder, narito naman ang kasama natin si Pau upang samahan tayong magbahagi ng iba pang kwentong kita sa Jabez Ube Powder. Pau, balitaan mo naman kami. Thank you, Sky! Hello mga kakita! Nandito naman tayo ngayon sa Regional Office at ating kakausapin ang ating mga kasama sa Small and Medium Enterprise Development Division para kanilang ibahagi ang naging proseso at sino-sino nga ba ang involved sa award na ito. Hi, Attorney Mike. Hi, Miss Bell. Good day. And thank you sa pagpapaunlak at pagbibigay ng oras despite the busy situation natin ngayon sa Pantay na Lima preparation. Gusto lang naman natin ituloy yung storytelling on how Jabez Ube Powder came to be. And yun nga po na being two of those who were deeply involved dun sa success na natatamo ngayon ng QIA, maaari nyo po bang i-share yung award na nabanggit nga ni Doc Mila kanina? Yes, the award is called CATHA Awards, a special citation for sustainability, and it was given nga during the International Food Expo in the year 2022. No, and imagine thousands of products there. So yung ube powder yung binigyan ng citation for sustainability. Because basically yung ube powder kasi from Quirino, the farms are the produce are organic, no, because hindi ginagamitan ng fertilizers yung kanilang mga farms, no. So ganun siya
Yun yung reason why it was awarded citation for sustainability, and also because of the potential of ube powder, not only in the domestic market but most especially in the export market. So sobrang laki kasi ng potential of this product, no, domestic and international markets. Well, since we are already mentioning yung market potential nito, Miss Jel, baka may pwede ka pong i-add. During the IFEX, ayan, si ube powder ay nag-gain ng attention sa mga buyers natin during the international fair. So actually, doon nila nakuha yung mga regular and existing buyers nila ngayon. We have mga confectionery company na naging buyer nila ngayon, and then chocolate company, ayan. So ini-infuse nila yung ube powder sa kanilang chocolates. And also, we also have yung mga bakery companies. Ayan, kasi sila yung sikat ngayon na gumagamit talaga ng ube powder sa kanilang mga bakery products. Idagdag ko lang, Pao, no? Since we've been talking about International Food Expo, IFEX is the biggest international food exposition in the Philippines. No? Kaya yung sinasabi ni Miss Jel kanina na different countries yung pumupunta dito, international market na yung pumupunta dito. And we are glad that 2022 was the most successful participation of Region 2, I think, in IFEX. Kasi dito nga natin nakuha yung mga international markets that we are now exploring, especially for the ube powder, as mentioned by Rachel. Yung Japan, yun yung pinaka nag-thrive na market for the ube powder. Talagang promising nga po, no, yung future ng ube powder natin, and specifically dahil nasa Region 2 si Quirino. Can you tell us more about yung kung paano sila nagkakilala ni Japan exporter? Yeah, si Japanese exporter, actually consultant yung nagpunta dun sa booth natin ng Region 2. And then nakita nila yung purple yam powder and other institutional products natin sa booth ng Region 2. And yun, natingkol yung interest nila dun sa ube powder natin. And then hindi po naging madali yung ating pagkuha ng market natin sa Japan. Dahil dumaan ito ng mabusising process. Meron tayong naging mga partners along the way. Meron tayong naging pag-partner tayo sa Department of Agriculture, mga private institutions like SGS Philippines. Meron din tayong partner doon para ma-meet natin yung requirements ng Japan market. I'm happy to tell you na, Pao, na ang Japanese buyers kasi hindi sila yung nakikipag-haggle sa presyo. Yeah. Once na-meet mo yung standards nila sa product, kahit anong presyo ang ibigay mo, yun yung kukunin nila. Yeah, but they are the strictest in terms Yes, of standards tong Japan. And once you get the market from Japan, yun yung sinasabi ni RD Lea lagi is, once you get a market from Japan, they could be the strictest, but they could be the most loyal market that you can get. No? So hopefully with the initial export that we had already for the ube, tuloy-tuloy na siya. No? Dahil mukhang positive naman yung feedback from our buyer from Japan. Oo. Yeah, we already had our first delivery. And hindi lang si Japan ang nagtatanong na ngayon. May mga requirements na din tayo sa US and Canada. Yeah. But we still working on the requirements kasi para makapasok tayo dun sa country. Amazing naman, no? Imagine the level of strict, pero yung kapalit naman nun talagang swak na kita. Nabanggit niyo po kanina, Attorney Mike and Miss Jel, about the initial export or delivery na nangyari na. How did the magic happen? Yes. Nung first delivery natin, syempre sabi nga ni Attorney Mike kanina, hindi siya naging madali. Yeah. So, lahat ng mga standards, mga requirements ni Japanese buyer,
talagang very strict sila, sinunod natin lahat yon. And then, in terms talaga sa delivery, yung food safety protocols, kailangan natin talaga masunod. And also, yung quality nung produkto natin. Dahil dyan, meron tayong mga partners from private and sa Department of Agriculture. Sila yung tumulong sa atin. And PLGU also, Provincial Local Government Unit of Quirino. Sila yung tumulong sa atin para mas ma-complete natin or ma-accomplish natin yung first delivery natin sa Japan noong May 15. Yes, gusto kong i-highlight din pa yung efforts natin sa regional office, especially yung kay Rachel, because I think not only 2 times but more than that, na talagang paulit-ulit niyang binisita yung facility and to check yung process ng paggawa ng ube powder and even the forms that are needed, kasi yun talaga yung tinitignan ng ating mga Japanese buyers, yung compliance dun sa quality standards na as mentioned by Rachel kanina, and sabi ko nga, it's not a walk in the park talaga, na talagang parang bigla na lang tayo nag-export, but ang daming pinagdaanan, ang daming hirap na pinagdaanan. And however, seeing the potential of ube nga, di ba? Ang laki nung sinasabi ko nga na market ng ube powder. And kaya I think yung dedication, yung passion ng players natin dito, especially the Quirino State University, yung Quirino Young Entrepreneurs Association natin, and even yung raw material supplier nila na si Baguio Village Multi-Purpose Cooperative, na talagang nagsusupply ng tuloy-tuloy sa ating QIA for the needed requirements for this ube powder. Gusto ko lang i-add, Pao, yung ating market potential. Yung nakuha nating Japanese buyer, isang malaking distributor siya sa Japan, distributor sa mga supermarkets and other retailers within Japan and outside Japan. So imaginein na lang natin kung gaano kadami yung pwede niyang ma-order sa QIA na ube powder. And since first na order pa lang to, ayan, nag-e-expect tayo na susunod pang mga orders ay madami na talaga. Yun lang, ang natin ngayon, challenge natin dito sa Region 2 is that paano natin complete yung demand na kailangan ni Japanese buyers sa mga future na orders. Kasi as of now, medyo maliit pa yung facility. Yes. And I think that's where DTI Quirino Provincial Office through PD Mary Anti would come in, Pao, si PD Maan has been in talks, I think, with different farmer groups already in Quirino para i-sustain and i-boost pa yung production ng raw ube natin, kasi nga sabi ni Rachel, kukulang tayo ng materials na to produce the requirement of the Japan market. So malaking bagay yung tulong ng provincial office natin sa DTI Quirino to address that problem. So, positive problem po siya, Kasi they are expecting more of us, na may tiwala na sila, may na-establish na tayo na tiwala that they want to, they wanted to, for us to give them more. Yes. Ayun. So, well, ang galing naman kasi talaga nung tutok na partnership at supportang natanggap ng QIA, all this from DTI offices to the PLGU and our private partners. Ayan. Kaya naman parang it's like magic. Pero behind that is really there's a lot of challenges, there's a lot of struggles, pero still we were able to successfully export our first ever delivery. Sino nga po ba ang brains ng Jabez ube powder na ito? Well, definitely it would have to be our regional director, Ardilea Pulido Campo, kasi hindi natin malalaman yung potential ng ube powder if not because of her, Having been in the export industry for
long years, no, si RD Lea ang nakakaalam kung ano bang in demand sa export. And kami lang naman siguro from our division and yung Quirino Provincial Office natin and all the other stakeholders and players, kami lang yung nag-execute, kumbaga, nung idea ni RD Lea. That's why we are here now enjoying the fruits of the collaborations for this ube powder. So, it's collaborative project, no, talaga, na kailangan ng coordination among all these players, and I'm sure that with common understanding kung ano yung gusto nating puntahan, no, the vision in mind that Quirino would be a major supplier of ube powder at one day, no, I think lahat naman magiging possible. Ayan, thank you ulit, Attorney Mike and Miss Rachel, sa pagpapaunlak. Alam kong super busy din kayo, and busy na nga ang lahat, no, sa ating Panday na Lima. And isa ang Jabez Ube Powder, no, sa ating exhibitors ngayon na makikita natin sa Alabang, Festival Mall Alabang, Muntinlupa City. Ayan, so again, thank you so much, and hanggang sa muli! Ayan, at nalaman nga natin ang background at efforts behind the success at kita ng Jabez Ube Powder. Tunay ngang empowering at nakabibilib ang pagkakaisa at pagtutulungan para makamit ang tagumpay ng produktong ito. Talaga namang napa-bebe, may bebe rin ako. Ano mga kakita? Bebe rin ba kayo sa Jabez Ube Powder? Dito lang yan sa Quirino Province sa Cagayan Valley. Ang asenso sa negosyo, Kapag may sipag at diskarte, makikita mo ang kita mo.